Narito na po ang dating daan in radio program DZRH. Ito po mga kapatid ang part 2 na po sa inyong napakinggan noong nakaraan. So ito pinangyari muli ito noong taon 1999 doon po sa estasyon ng DZRH AM Radio. At ito po pinangungunahan ni Brother Eli kasama po si Brother Josel Malyari at saka si Danny Navales. At kung ano man ang kanilang mga pinag-uusapan, narito na po, mas maiging atin na po silang mapakinggan. Sige po. Sige, kunin natin ang isang caller pa. Si Mr. Howard Alfonso po ng Quezon City, isang nagsusuri. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Sige po, magtanong na po kayo. Tatanong ko lang ako, Brother Eli. Bakit po ang Diyos gumawa ng maraming planeta? Bakit ang Diyos gumawa ng maraming planeta? Pero ang ginamit lang niya para sa tao, ang mundo lang ho natin. Para saan po yung iba? Ganito kapatid, ano? Unang-una, according to science, the Earth is the only planet in the solar system na mayroong possibility to cradle life kagaya ng human life. Apo. I should say, human life, yung bang buhay ng tao. Apo. Ngayon, ang tao ganito. Pag ang tao inilagay mo sa Mercury, halimbawa, yung kalagayan natin, masunog-sunog ka ron sa init doon, ano? Oo nga po. Pag napunta naman tayo doon sa may banda ng Mars, may yulo-yulo ka naman doon, sa lamig doon. Ano? Ngayon, it proves only that ang planet lang na pwedeng mag-cradle ng human life, ang Earth. Pero, ang tanong mo, bakit naglagay pa siya ng Mercury, ng Venus, ng Mars, etc., no? Alam mo, wala naman kasing pinagbibitinan itong lupa eh. Pakibasa mo nga kapatid na Josel. Pakinggan mo lang ito ha. Gusto ko lang maintindihan mo ito kapatid. Ito po'y nasa Job 26:7. Kanyang inyuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Ibinitin niya ang lupa, the earth, sa wala. Ano? Opo. Ibig sabihin, ang earth na ito nakabitin by the force of gravity. Ano? Alam mo, yung force of gravity, ano yan eh, meron tinatawag tayong law of gravity, ano? At like poles repel each other, no? While unlike poles, opposite naman yun, parang attract each other. Ibig sabihin, maiintindihan natin ang ginawa ng Diyos para to hold the earth in its place, in its present place, which is its place for billions of years according to science, ano? Kailangan niya ang extra, yung bang mga pull of gravities around the earth, ano? Opo. Ang pull of gravity of the sun. Alam mo kasi yung sun is a star, di ba, no? Ayon sa siyensya, ang star, pwede yung mamatay o mawala. A star grows old and dies. Eventually, pagka ang isang star ay sumabog, ano, nagkakaroon ng black hole. Ang isang black hole, yung tinatawag na supernova ng siyensya ngayon, naobserbahan yan through the Hubble Space Telescope, ano? Yung pala, very enormous ang energy doon sa space o sa vacuum na nalilikha ng isang sumabog na star. At kahit ang light hindi makapenetrate doon, hindi makatakas, ano? Ibig sabihin, enormous ang energy nun, ano? Ang ating sun ay star din, ano? Kaya enormous ang energy yan, ang pull niyan, ano? Pagka walang contradicting forces around the earth, baka higupin tayo niyang sun papunta sa kanya, no? Kahit na yan ay dahan-dahan din tayo malilitsyon. You will understand now na yung mga ibang mga planetary system, yung ibang planet dito sa ating planetary system, sa ating solar system, kailangan yan para magmantine ng posisyon ng bawat isa. Yun ang ating pananaw dyan. Ayon sa Biblia, kasi ganito, no? Hindi ilalagay ng Diyos, on this principle, hindi ilalagay ng Diyos ang alinmang bagay na hindi kailangan. Sige po. Yun ang principle. Sige po. Diba? Salamat sa iyo. Maraming salamat po. Yan ang sagot. Nasa Biblia. Isang caller pa po, si Mr. Melchor Clemente, isang Katoliko ng Tanyong, Malabon. Magandang gabi po sa inyo, Mang Melchor. Hello, Brother Eli. Good evening, ha. Magandang gabi po.
Tatanong ko lang po yung di ba ho, sa inyo, ano ho ba ang, nyo, yung reliyon? Kami po yung mga miyembro o members of the Church of God. Di ba ho, Opo. miyembro kayo? Bakit ho sa inyo yung, nakaapat na palit na ho kayo ng pangalan ho ng inyong reliyon? Nakaapat Diba, na palit? Oho, Saan nyo po nabalitaan yung chismis Kasi, na yun, kapatid? yung nagdodoktor. Siguro palagay ko, hindi nyo nga alam yung pangalan ng aming relihiyon ngayon. Tinanong nyo pa sa akin ang dating daan? Hindi mali po. Kapatid, siguro, ngayon lang ba kayo nakinig? Hindi ho, kasi ho. Huwag mo kayong maniniwala sa chismis. Marami ho kasing naninira sa amin Sa Malabon. Doon sa Miracle Crusade. Ay naku, Marami nagdodoktor. hindi naman yun amin. Siyempre, ang makukuha yung impormasyon, mali, chismis. Ayun ang masasabi ko sa inyo. Tingnan nyo nga, ngayong gabi, napatunayan nyo sa akin at sa mga nakikinig na misinformed kayo. Hello. Kasi ang pangalan nyo kanyo, dating daan. Di naman pamagat ho ng programa yon, kapatid. Hello Hindi po yun ang pangalan ng relihiyon namin. Yung tanong ko po, yung di ba ho, pagka yung sa reliyon, kailangan po yung kasunod nung kasunod sa pangalan po ni Cristo, di ba ho? Sa kasunod sa pangalan ni Kristo? Oho. Hindi po. Ang nakasulat po sa Biblia, yung relihiyon ng Diyos, kailangan tinatawag sa kanyang pangalan. Pakinggan niyo sa 43:7 ng Isaias, ang sabi ng Panginoon Diyos. Pakinggan niyo. Bawat tinatawag sa aking pangalan at iyong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, iyong aking inanyuan o iyong aking ginawa. Ayun, sabi ng Diyos, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanya. Kaya nga kung sa Diyos, dapat tawagin sa kanyang pangalan. Ayun ang sabi po sa Biblia. Hello, Brother? Maraming salamat po. Marami po tayo kasi paglilingkuran. Sa susunod po linggo, tumawag kayo ulit. Sige. Magandang gabi po. Thank you very much. At isang long distance call naman po ang ating kunin ngayon from Lawag City. Isang Katoliko po, si Mr. Arnold Orseno. Magandang gabi po sa inyo. Hello? Naku, naputol. Anyways, tawag po kayo uli. Ang ating teleponong pwede niyong tawagan yung mga tatawag via long distance. 893-8398 at 893-9861. Gayon din ang 840-3858. Yung mga callers naman natin within Metro Manila, 892-2234 ang inyong idadial at 815-2476. Si Den sa Hagbon po, isang Katoliko ng Tondo. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Sige po, Eddie. magtanong na po kayo. Opo, ang katanungan ko lang po, Brother Eddie, na kung yung aklat ng karunungan ni Solomon ay bakit po nasali siya sa Deuterocanonical. Ngayon po, yung nasa chapter 9, verse 4, na binabanggit ni Haring Solomon na nung hiniling niyang bahaginan siya ng karunungan na nakaluklok sa tabi ng trono ng Diyos, ay si Kristo po ba yung tinutukoy nito? Alam mo kapatid, yung tinutukoy mo yung karunungan ni Solomon. Apa? Alam mo kapatid, hindi kasama yan sa mga inspired books of the Bible. Ang kasama yung Ecclesiastes at saka yung kawikaan na isinulat ni Solomon at yung awit ng mga awit. Apa? Yun ang pinapatunayan ng Biblia na inspired. Kasi ganito, para makuha mo ang punto ko, kapatid? Halimbawa, nagbabasa ka ng Matthew, Apa? Pagdating mo doon sa chapter 1 ng Matthew, sa verse 23, ang sabi ron, sa 22, at nangyari ang lahat ng mga ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao, nanganganak na isang lalaki. Nagsasalaysay dito si Matthew na apostol, Apa? Tapos, isinasalaysay niya yung hula. At ang hulang ito nakasulat kay propeta Isaias. Ibig sabihin, tinatanggap ni Mateo ang authenticity o ang pagiging totoo nung sulat ni Isaias. Sanction na yon. Kasama na ngayon yon sa scriptures na sinasabi. Bali lumalabas to parang in reference dun sa... Oo. Sinasanction nung... kasi tayo, naniniwala tayo sa kay Mateo kasi very recently lang siya. Samantalang yung Book of Isaiah, mga 700 years yun
bago dumating si Mateo. Opo. Kaya para mapatunayan nating authentic yon, kukuha tayo ng authority dito sa mga later na mga revelation. Opo. At yan ay isinasanksyon ng Matthew. Opo. Pagdating naman dito sa Matthew chapter 12, verse 40, ang sabi naman dito ni Matthew, o ng Panginoong Jesus, ay kung papaanong si Jonas ikay napasatiyan ng isang balyena 3 araw at 3 gabi, gayon din mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Opo. Jesus Christ is speaking here of Jonah, na kinain na inilagay sa tiyan ng isang isda. Ibig sabihin, sinasanksyon naman nitong talatang ito yung authenticity ng the book of Jonah na nagsasalaysay na siya napasatyan ng isda. Opo. Pero yung binibigay mo ngayon talata, walang New Testament writer na gumamit niyang karunungan ni Solomon na sinasabi nila. Opo. Kaya hindi yan kasama sa canon of the scripture. Nailinaw ko lang po kaya ko na itanong. Oo, maraming salamat sa iyo, Maraming salamat kapatid. po, brother. God bless you. Maraming salamat po sa inyo at isa pang live call mula sa... Ano yan? Malakit yun Wala po sa Bacoor, Cavite ng church, isang miyembro ng Church of Christ, si Rod Bakiran po. Magandang gabi po sa inyo. Hello. Naputol na naman sila. Anyways, tawag po kayo sa amin. Kapatid na Dani, meron tayo dyan mga liham na tinanggap sa ating... Nais po nating i-acknowledge P.O. Box. dito ang ating mga liham. Ang ilan po dito ay mula kay Suzette Oxenia ng Kiab, Antipas, Cotabato pa ito, kapatid na Josel. Meron siya dito ilang mga katanungan. Pero ito'y siguro madatalakay din po natin sa mga susunod na linggo ng ating pagtatanghal. Oo. Meron pa po isa rito, mula naman ito sa Las Piñas, kaugnay ito nung tinatalakay natin kanina. Siguro pwede na natin itong i-follow up samantalang fresh pa yung ating paksa kanina, no? Ang sabi niya po rito, Dear Ka Eli, isa pong teksto sa pagsamba namin sa INC. Binanggit po ng aming ministro ang mga sumusunod na talata upang patunayan na iisa ang Diyos at para na rin patunayan na si Jesucristo ay talagang tao lamang at hindi Diyos. Pwede po bang pakitalakay ang tungkol sa bagay na ito sa inyong programa sa TV sa araw ng Martes at Biyernes? Mga talata po ibinigay niya, Isaias 44:4, 45 sa 1 hanggang 5. Ang kahilingan niya pala dyan, Brad Danny, sa TV, Opo, ina-acknowledge na lang. Sa TV na Opo, lang. pakiabangan na lamang po. Yung sumulat po, si Richard, tago na lang natin yung kanyang apelyido, kapatid na Josel, ng Las Piñas City. Salamat po sa inyo lahat ng mga lumiliham at lalo na dito sa ating kaibigan galing pa ito ng Cotabato, nagpagal siya upang maiparating yung kanyang mga katanungan. Sige po. Okay, ang basta't kung gusto po ninyong lumiham sa amin, ating daan, P.O. Box 1741, Makati Central Post Office, Makati City. Isang long distance po ngayon ang ating kukunin naman mula sa Laguna, si Mr. Arthur Guado, isang Katoliko. Hello! Naku, nawala na naman. Nagkakatapot. Napuputol yung mga linya natin. Dito tayo sa kabilang linya, si Joey Vergara ng Tondo, isa pong Katoliko. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Sige po, magtanong na po kayo. Opo. Tatanong, magandang gabi po, Brad Eli. Ganda rin po. Tatanong ko lang po yung sa Bible, yung ginagawa po ng mga apostol noon. Pag hindi po tinanggap yung aral nila, yung Pinapagpag nila ang alibok ng paa. Opo. Tama po. Yun lang po. Ano po ang gusto niyong talakayin natin? Ano pong ibig sabihin po nun? Ano po ba yun? Meron bang gumagawa sa atin na gano'n? Sa inyo po, gano'n? Ako po. Ginagawa ko po yun. Ano Kasi po? halimbawa sa isang bahay, pumunta kami. Opo. Minumura pa kami, ayaw kaming tanggapin, hindi magpapagpag ako ng alabok ng paa. Pero, dapat po nating maintindihan agad doon na hindi po yun literal. Opo. Kasi, mayroong mga bahay pinupuntahan namin, walang alikabok. Oo. Paano po kung panahon ng Saka kung panahon ng tag-ulan, putik naman. Oo. Meron naman mga concrete pavements na walang alikabok na ipapagpag ka sa paa mo. Kaya, alam niyo, ganito po sa Biblia, ano po? Opo.
ang mga espiritu at mga diwa ng tao nakakahawa sa kapwa. Ngayon, tandaan niyo po yan, nakakahawa yan. Po yung ano? Yung halimbawa, ang isang tao, nakisama ka doon sa isang tao na laban sa Diyos, maaaring mahawa ka ron. Hindi po ba? Ang halimbawa, yung kumain ka lang nung inihanda sa Diyos-Diyosan nadudumisan yung konsyensya, yung budi eh. Actually, kung pag-aaralan mo, yung Diyos-Diyosan, walang kabuluhan, di ba? Wala namang malay yun, ano? Pero yung pagkain mo nung handa sa Diyos-Diyosan, nakakasira, nakakadumit ng budi, ayon po kay San Pablo. Kaya, yung ginagawa ng tao, mas be aware na nakaka-influence sa atin ang anumang kasama ang nasa paligid natin. Ngayon, doon sa sinabi ng Panginoong Hesus, sa isang bayan ka, pumunta kayo. Sabihin nyo, sumayin nyo ang kapayapaan. Pero, kung hindi karapat-dapat doon ang kapayapaan, bumalik sa inyo ang kapayapaan. Pagkatapos, ipagpag ninyo ang alabok ng inyong paa laban sa bahay na yon, sa bayang iyon. Sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodom at Gomora sa araw ng paghukom kaysa sa bayang iyon o sa bahay na yon. Ang ibig lang po ipakita rito sa atin ng Panginoong Hesus, spiritual yun, hindi naman yun literal. Spiritual po. Hindi naman papagpagin mo literally alikabok ng paa mo. Ganun po yan. Maraming salamat po. God bless you. Thank you po. Thank you very much po. Isang long distance naman ngayon. Sana huwag na maputol ito. Si Mr. Arnold Morsino o Norcino, isang Katoliko ng Lawag City. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin po. Sige po, magtanong na po kayo kay Brother Eli. Ang tanong ko lang po ay ganito. Kaming mga Katoliko, gumagamit kami ng mga rebulto. Bawal basta Diyos. Alam po nyo, kung aral Katoliko pag-uusapan, utos po ng Iglesia Katolika yung paggamit talaga na rebulto. Pero kung Biblia naman po ang pag-uusapan, ang sabi po sa Biblia wag mo kayong ma-offend. Babasahin ko lang po ito. Ito po ay nasa nasa Deuteronomy chapter 5, verses 7 patuloy. Pakinggan niyo po. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila. Pakiulit mga kapatid na William. Huwag mong yuyukuran sila, Yung itaas yung itaas. huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng napupuot sa akin. Maliwanag po dito kapatid, ayaw ng Diyos na gagawa tayo ng mga larawang inanyuan para paglingkuran. Yun po, o luhuran o sambahin. Bakit, isa pa po, Sige po. bakit yung Biblia ng Katoliko iba yung sa inyo po? Hindi po. Gusto niyo po basahin po natin yun sa Bibliang Katoliko? Parehong-pareho po eh. Kung meron po kayo dyan Bibliang Katoliko, chapter 5, verses 7 to 9 ng Book of Deuteronomy, kung paano niyo po narinig, ganun-ganun po yun. Kung gusto niyo po, nanonood po ba kayo dun sa aming programa sa TV? Noon po, pero nawala na yata yung... Hindi po, meron po tayo dyan sa channel RPN 9. Meron po sa RPN 9 dyan. Kasi hindi namin nakukuha dito yung ano po yung Channel 9. Andiyan po, yung Channel 9 Baguio, makukuha niyo po dyan. Wala po. Hindi niyo po nakukuha yung Channel 9 Baguio dyan. Pero alam ko po, meron po kami dyan cable Biyahan niyo po kapatid, ating pakikialaman yan,
At atin pong next week, malalaan nyo po ang aming programa dyan. Para kung sakali, maipakita namin sa inyo through TV na yung babasahin namin na Biblia ay Bibliang Katoliko, makikita nyo visually. Ano po? Maraming salamat po sa inyo, kapatid. O ikaw, may duda ka. Tanong mo na. Lahat na may duda. Ito pa. Si Reyna Ribocas ng Summitville, Muntinlupa, isa pong Jehovah's Witness. Magandang gabi po sa inyo, Sister Reyna. Magandang gabi po. Sige po, magtanong na po kayo. Tungkol po ba, ano bang klaseng price? Kasi kami ng pinsan ko eh. Ano po yon? Kung anong klaseng paraiso nandun sa inyo. Anong klaseng paraiso yung nandun sa amin? Oo. Yung kalawang buhay. Nasa Biblia yan, kapatid, ano? Pakinggan mo, babasahin natin sa 2 Korinto 12. Makinig kang mabuti. Chapter 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko, o maging sa labas ng katawan ay iwan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso, at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Sino mo yung paraiso sinasabi ni Kristo na sabi niya, isasama niya yung isang magnanakaw na kasama niya sa krus, ano? Yung pala nasa 3 langit yun, nasa third heaven. Wala rito sa lupa yon. Kasi, ang paniwala ng saksi niyo, ba ang paraiso raw itong lupa, no? Yun mali. Alam mo kung ba't mali yung kapatid? Ganito no? Kung yung paraiso itong lupa, bakit naman sasabihin pa ni Kristo na pagdating niya sa paraiso, isasama niya yung magnanakaw. Andito na sila pareho sa paraiso. Kaya, yun maling aral yon ng saksi ni Jehovah. Kundi, ang nasa Biblia, yung paraiso nasa 3 langit. Ayun. Yung ang buhay na sinauling paraiso. Alin? Yung ang buhay sa sinauling paraiso po. Yun nga. Ayun ba? Nasa 3 langit yun, doon sa tahanan ng Ama. Doon tayo kakasamahin ng Ama para tayo ay makapag-enjoy ng eternal life sa paraiso na ipinangako ni Jesus, at yun ay nasa 3 langit, nasa third heaven. Salamat sa iyo, kapatid. Opo, Salamat. God bless you. Si Brother Eli? Yan ang original. Talaga. Original na sumasagot mula po sa banal na kasulatan. Si Arthur Guado po na isang Katoliko ng Laguna, ang ating paglingkuran. Magandang gabi po, mga Arthur. Binata pa po ako. Sige po. Hello po, magandang gabi po, Brother Eli. Ganda po. Matatanong na po ako. Tatanong ko na po kung ano meron po bang masasabi sa Biblia po tungkol po sa binabangungot po. Tungkol po sa binabangungot. Alam nyo, ang tao ay pumapanaw sa mundo sa iba't ibang kadahilanan. Opo. Dahil meron pong kahulugan yan 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayun, sinasabi po ng Biblia na itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan. Iba-iba nga lang po ang paraan ng kamatayan ng isang tao. Meron pong tao namamatay sa sakit, meron namamatay na walang sakit, binangungot. Meron naman natutulog na heart attack, hindi binangungot. Kasi yung iba pinagkakamalian nila na lahat ng namatay na natutulog binangungot. No. Meron po rin na stroke na tuluyan, meron doon na nagkaroon ng heart arrest na tuluyan. Akala bangungot na. Yung po bang yung pakiramdam po ng isang natutulog po yung bukas po ang diwa niya hindi po siya magising sa oras ng gusto niyang gumising. Ay ano po yun? Yun panaginip yun. Oo. Opo, panaginip yun. Pero, hindi po natin masasabi na yun lang ang laging dahilan ng kamatayan ng isang taong natutulog. Although, there are documented cases na kung tawagin nga yata dyan sleeping sickness
Ayan, merong ganyan ho talaga. Pero, yun po isang paraan ng Diyos para kunin ang buhay ng isang tao. Hindi ho natin matututulan yun. Ang Diyos ang may hawak ng buhay. Sinasabi po sa Mateo na kung yung maya hindi mahuhulog sa lupa, malibang pahintulutan ng Ama sa langit, lalo naman ng tao, hindi tayo mamamatay kung hindi pa pahintulot ng Ama. Ganun po yun. Pwede pa po isa? Sige po. Ay, ano po, totoo po ba raw yung kaya lang po natipigil ng tao sama siyang tumingin, sa kalooban niya, o kaya po talagang natipigil lang po siya dahil sa mga narinig niya mga bagay-bagay. Totoo po ba yun? Eto, babasahin ko sa unang Juan 2:10 ha, kapatid. Pakinggan mo ito ha. Nasa 1 John chapter 2 verse 10. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ayun, pagka umiibig ka, wala kang ikatitisod di ba? Ba't ka matitisod? Yung imbis na matisod ka, maging tagapagbangon ka pa nung natitisod kung may pag-ibig ka, di ba? Ayun, yun. Paano naman yung mga bago pa lang? Ay, yung mga bago, kung yung mga bago, halimbawa, natitisod sila, mauunawaan ng Diyos yun dahil bago pa sila di ba? Maaari, meron silang, parang isang babing bagong naglalakad, madalas madapa yun, di ba? Di ba? But you will learn. Bakit po, sa 4 na taong ko nang pakikinig sa inyo hindi ako makaramdam ng gusto kong umalis sa inyo. Talagang gano'n, may tawag ang Diyos Alam mo bang meron nakinig sa akin 32 years bago umanib? Hindi ka pa siguro tinatawag ng Diyos. Pag nakikinig ako ng doktrina isang beses lang ako, tapos nawawala na ako. Ano yun, may tawag ang Diyos. Pagka ang Diyos ang tumawag sa tao, kapatid, dumadating yun kumbaga, love comes from the most unexpected places, ang sabi nga. Hintayin mo yung tawag ng Diyos sa'yo, kapatid. Ba't pagka nakikita ko kayo ng mga tao sa ibang lugar, para napakaya po kayong lapitan? Napakahirap kong lipitan? Oo. Yung iba, ang dami ninyong yung escort po, gano'n. Hindi naman. Pagka kami nasa halimbawa, nasa official mission kami, ayun, meron ako talaga mga kasamang escort, yun ang mga biyahe-biyahe. Pero, pag nandun na tayo sa mga places of services, halimbawa, sa aming mga places of services, hindi naman pwedeng hindi ka makakalapit. Kasi talaga nakipagkamay ako sa inyo, gusto kong batiin ko kayo, kaya lang talagang marami mo kayong nasa likod, inaawat ko ako. Kailan yun iyo? Yan, 1997 pa po yun. Wala pa akong masyadong kasama noon na escort, 1997. Sa Kabuyaw po. Sa Laguna. Sa exposition siguro, kapatid. Doon ba sa eskwela na ang stage ay mataas? Siguro nga. Totoo yun, Sige, kaya mo ulit pag nagpunta tayo, puntahan mo ako, Oo, kayo malagkat kami. Sige. Sige po, salamat po, brother. God bless you. Salamat po, thank you. Itanong mo kay Soriano. Itanong po natin, isang live caller pa rin, si Eileen, isang Katoliko po. Magandang gabi po sa inyo. Hello? Hello? Sige, magtanong ka na. Ang tatanong ko lang po kung yung tungkol po sa mga magic ni David Copperfield, yung Greatest Magician, ano pong masasabi ni Brother Eddie doon? Alam mo, may mga optical illusions yun Oo, yun nga po, daya po yun, di ba? Oo. Yung, di ba, ang gumagawa po nun, yung demonyo po. Through the spirit yun Oo nga po. May spirit kasi na... Daya po. Oo. Alam mo ba sinasabi ng Biblia tungkol doon, ha? Yun nga po yung tatanong ko. Nasa Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12. Kasukulam-sukulam yun sa Diyos. Oo. May kapatawaran po kaya yun? Kung halimbawa, yung kagaya ni David Copperfield. Bakit naman wala? Halimbawa, pag nagbalik loob ba sa Diyos ang tao, siyempre kahit sino pa siya, pinatatawan siya ng Diyos. kung nakamatayan niya po yun? Hindi ko na alam sagutin yun. Bahala na ang Diyos sa kanya ron. Dahil hindi ko naman nakikita ang puso niya. Hindi ko alam kung anong layunin niya sa puso niya, Ang nasa Biblia kasi ganito, pagka nakalihim sa atin, hindi natin dapat pakialaman Hindi ko naman kilala pero
personal si David Copperfield. Kasi po, Paano ko naman siya hahatulang wala siyang kaligtasan o ano man, ano? Ang basahin natin, pakinggan mo kapatid. Ha? Opo. Ito po'y nasa Deuteronomio 29:29. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakilanman. Tamo, yung lihim sa Diyos yun. Kaya yung puso ni David Copperfield, yung kanyang mga gawa, hindi ko naman alam yun. Pagpasa Diyos na lang natin, wag natin siya hatulan. Ano kapatid? Tayo ka rin? Oo. Yung Salamat ano po, sa'yo. yung mga pong, di ba po, kagaya ko na nung dating nakakapanood ako, napawala na po yung yung maraming bagay. Bawa naniwala ho. Wala ho kaming kaso doon. Wala. Hindi mo naman alam. Hindi naman ikaw ang gumawa eh. Oo, nadaya ho kami. Ako nga, nanonood din ako doon eh. Alam mo ba kung ba't ako nanood? Nung dumating siya sa PICC, nanood ako eh. Oo. Alam mo kung ba't ako nanood? Bakit po? Para makita ko kung paano niya dinadaya yung mata ng tao. Kasi yung optical illusion, malaki ang daya Oo, niya. ano hong nakita niyo? Ay, nakita ko talaga mayroong iha. May espiritu iha ko na nagpapataas sa kanya. Wala namang alambre, wala namang ano. Eh, para tumaas ka, no? Na unti-unti mula sa lupa, wala namang alambre, wala namang forklift. Ay talagang hindi na hindi na normal yun, hindi na normal. Parang di normal yun, di ba? Sa Bible po ba, possess po ba kaya yun? Ano? Possess po kaya siya? Oo. So, hindi na ho siya yun. Mm. Isa na lang po, ano ho bang katumbas na kasalanan nun? No? Yung gano'n kabigat yung gano'ng kasalanan? Yun yung sinabi ko sa'yo sa Deuteronomy 18:10-12. Karumal-dumal yun sa Diyos, ang sabi sa Biblia. Ay, isa na lang po. Ay, marami tayo sa iyo. Pahinga, baka maputol. Sa susunod na linggo, ha? Sige po. Sige, God bless Salamat you. ho. Yan ang sagot. Nasa Biblia. Si Mr. Willie Manalo po ng Taytay Rizal, ang ating kunin naman isang Katoliko. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Sige po, magtanong na kayo. Brad Willie, meron po bang kasalanan walang kapatawaran? Meron, 3:29 ng Marcos. Ang sabi dito, ang magsalita ng isang salita laban sa espiritu, hindi patatawad sa kanya, maging sa sanlibutan ito, maging sa dalating. Paano po kayo makapanood sa Parting Batangas sa TV? Alin nyo? Paano po kayo makapanood sa Parting Batangas sa TV? Sa Parting Batangas. Opo. Abay, hindi ba nakakarating dun yung ating television show? Wala po daw po sa 29. Malapit. Siguro po, mag-subscribe kayo sa cable. Mag-subscribe kayo sa cable o kaya maglagay kayo mataas na antena. Ganun Yun po. po yun. Biyaan nyo po. Pakikialaman ko para huwag kayong mamroblema, titignan po natin sa Batangas, how can we serve you via television? Kasi marami po ako kamag-anak sa Batangas na gusto makapanood sa TV. Sige po. Pakikialaman natin. Please take note on that, ano? Apo. Sige. O ikaw, duda ka. Tanong mo na. Ito pa isang may duda, si Ismael Bitong, isang Katoliko ng Singalong, Manila. Hello. Oh, Magandang gabi po. magandang gabi po. Okay po. Tatanong po ako kay Brother Eli. Sige po. Brother Eli, good evening po. Maganda kayo po. Taga-subaybay po ninyo ko sa TV. Yung television po, Opo. tuwing Friday, nagsusuri din po ako. Saka marami na rin po ako na-attinan ng mga Bible exposition. Saka nagbabasa rin ako ng Bible. Salamat naman eh. Tatanong ko lang po, kasi kanina po ang ganda ng talakaya ninyo sa radyo. So, ngayon, sabi po ninyo na ang Diyos po. At hanggang dyan lang po ang ating mapapanood dahil siyempre kinakapos po tayo sa cassette tape. So ito na po yung side B at ito na po yung sinasabi ko na part 2. At yan po si Brother Eli na ayon nga sa nakararami, the most sensible preacher of all time. So ito na nga rin po ang dating daan na ginaganap way back year 1999. Dito po ito sa nangyari sa istasyon AM Radio DZRH. Ito po nga po ang dating daan at maririnig ninyo na itanong mo kay Soriano. Yun po ang isang segment na laging binabanggit tuwing mayroong programang kagaya nito. At ito po yung nangunguna po dito si Brother Eli, siya po ang host. At siyempre nandiyan sila si Brother Josel, si Brother Danny Navales at marami pang iba. Muli po mga kaibigan, sana po alalahanin natin ang Brother Eli sa pamagitan at sa ngalan na siya po ay nangangaral ng kagaya nito. Hanggang sa muli po mga kababayan, kung inyo naman po nagustuhan ang ating ipinipresentang mga audio
evangelization ni Brother Eli, don't forget to share naman at para marami naman po ang makaparinig. Ito po ang inyong kaibigan, Felix More TV. Hanggang sa muli, marami pa po tayong pwedeng i-upload sa mga kagaya nitong mga rare video o rare audio evangelization ni Brother Eli noong siya po ay kasama pa po natin. Hanggang sa muli, magandang araw at salamat po ng marami sa inyong lahat.